Kinabukasan ay dumating sina Arthur at Yasmin sa lugar ng tagpuan, kung saan sinalubong sila ng mga miyembro ng grupo na pumayag na sumama kay Brode sa kanyang misyon at nandoon na sina Elia at Lucas, at ipinakilala rin sa kanila ang apat na bagong adventurer na sina Reginald, Grillold, Oliver at Samantha. Hindi nagtagal ay dumating si Bro at humingi ng paumanhin dahil sa kanyang pagka-late at pagkatapos, ipinakilala niya ang sarili bilang leader ng grupo para sa misyon na ito at napansin niya na may dalang mga bag sina Arthur at Yasmin, kaya naitanong niya kung wala ba silang dimensional rings at nang aminin ng dalawa na wala sila nito. Magalang na nag-alok si Elia na ilagay ang kanilang mga gamit sa loob ng sarili niyang singsing, maya-maya ay iminungkahi ni Bro na dapat na silang umalis kaya naman ay nagsimulang pumasok ng mas malalim sa dungeon ang buong grupo. Habang patuloy silang umaabante papasok ay nagsimulang makaramdam si Arthur ng kaunting kaba, sa sandaling iyon ay napagtanto niya na nasa loob siya ng isang malalim na kuweba kasama ang isang grupo ng mga taong karamihan ay hindi niya kilala, lahat ng ito ay dahil sa imbitasyon ni Bro. Dahil dito ay naalala ni Arthur ang sandali noong unang beses silang inanyayahan ni Bro, noon ay ipinaliwanag ni Bro na ang layunin ng misyon ay hanapin ang isang napakalaking batong mahika at ayon sa sabi-sabi, ay matatagpuan sa pinakamababang antas ng dungeon. Ayon sa kanya ay napakahalaga ng batong iyon dahil kaya nitong palakasin ang mana at maaari rin itong magsilbing isang malakas at flexible na pinagkukunan ng enerhiya. Iginiit niya na iyon ang dahilan kung bakit naghahanap siya ng isang grupo ng mga napakahusay na adventurer para tulungan siyang makuha ito. Binanggit din ni Bro na sina Elia at Lucas ang nagrekomenda kina Arthur at Yasmin para sa misyon. Naisip ni Arthur na dahil marami sa mga taong kilala na niya ang sasali at maaari na rin siyang sumama, bukod pa rito ay gusto rin niyang masigurado na walang sino man ang masasaktan. Pagkatapos mawala ang alaalang iyon ay nagsimulang mag-usap-usap ang ibang mga adventurer tungkol sa sarili nilang mga dahilan kung bakit nila tinanggap ang misyon, hindi nagtagal ay narating ng grupo ang pasukan papunta sa pinakamababang palapag ng dungeon. Pagpasok nila rito ay maingat na inobserbahan ni Arthur ang paligid at inisip na sa unang tingin ay mukhang isang luma at ordinaryong dungeon lang ito na walang kakaibang bagay, pagkatapos ay sinabi ni Bro na nakarating na siya roon dati. Nang marinig iyon ay humanga ang mga miyembro ng grupo dahil agad nilang inakala na ibig sabihin ay alam na niya ang buong daan papunta sa pinakamababang palapag, kaso agad silang itinama ni Bro at ipinaliwanag na hindi niya alam ang eksaktong ruta dahil hindi siya kailanman nakarating ng ganoon kalalim noong dati niyang pag-explore. Sa kabila ng impormasyong iyon ay binanggit ni Reginald na basta alam nila ang pangkalahatang direksyon na dapat nilang sundan, madali pa rin nilang mararating ang ibabang palapag bilang isang grupo at tulad ng sa kanya, pero iginiit ni Bro na hindi ito magiging ganoon kasimple. Ipinaliwanag niya na ang mga nilalang sa loob ng dungeon na ito ay kilala sa pagkakaroon ng isang uri ng pagiging immortal, ibig sabihin kahit patayin nila ito ay mabubuhay lang ulit sila ng paulit-ulit ng walang katapusan at idinagdag din ni Rald na wala rin namang tunay na pakinabang sa pagpatay sa kanila, dahil hindi sila nag-iiwan ng mana course kahit matalo pa sila at dahil dito ay tinawag ang dungeon na Tomb of Terror. Pagkasabi nito ay ipinahayag ni Bro sa lahat na ang pinakamahalaga nilang layunin ngayon ay panatilihin ang pinakamaraming mana hanggat maaari, habang patuloy silang pumapasok ng mas malalim. Pero sa mismong sandaling iyon ay biglang napalibutan ang grupo ng isang napakalaking kumpol ng mga nilalang na sumugod sa kanila mula sa lahat ng direksyon, kahit sandaling natatarante sila dahil sa dami ng kalaban at agad silang kumilos at nagsimulang lumaban sa mga paniki. Ngunit gustong maging bida ni Lucas kaya't nagbitaw siya ng isang napakalakas na apoy na umaatake sa lahat ng direksyon, na agad na tumapos sa lahat ng paniki sa isang galaw lang at kahit humanga ang iba sa lakas ng spell na iyon, agad naman siyang pinagalitan ni Bro. Ipinapaalala niya na sinabi na niya kanina na kailangan nilang magtipid ng mana, at ang ganong klase ng atake ay siguradong gumamit ng napakaraming mana at di nagtagal, nagsimulang mabuhay muli ang mga paniki at eksakto tulad ng babala ni Bro. Dahil walang saysay na sayangin pa ang lakas sa pakikipaglaban sa kanila muli, mabilis na pumasok ng mas malalim ang grupo sa dungeon para makaiwas sa kanila at pagkatapos nilang humakbang pa, narating nila ang isang bangin at lumapit si Elia at ginamit ang kanyang earth magic para gumawa ng isang hagdan sa gilid ng pader, na ginamit ng grupo para makakababa ng ligtas sa mas mababang palapag. Pagkatapos noon ay nagpatuloy silang pumasok ng mas malalim,
at itinuro ni Bro na dapat may isang daanan papunta sa pinakailalim na antas sa unahan at pagdating nila sa daanan, biglang naapakan ni Samantha ang isang nakatagong bitag na nakalagay sa sahig. Isang hanay ng matutulis na batong tinak ang mabilis na sumugod papunta sa kanya, pero nakareact si Arthur sa huling sandali at nailigtas siya bago pa siya tamaan kaso sunod-sunod pang mga batong spike ang pinakawalan papunta sa kanila. Ginamit lang ni Arthur ang kanyang espada para sirain ang bawat isa bago pa ito makapinsala. Nabigla si Reginald nang makita na may mga nakatago na bitag pala roon at nagsimulang magalit kay Broad dahil hindi nito nabanggit na may mga bitag na naghihintay sa kanila. Maging si Broad ay napatahimik dahil hindi ito dapat mangyari at pagkatapos, naalala niya ang sandali noong siya ay kinuha para sa misyon na ito ng isang nakakahinalang lalaking nakahod. Binanggit ng lalaking iyon sa kanya ang tungkol sa dungeon at iginiit na wala itong mga bitag o mga halimaw na may tunay na panganib. Idinagdag pa niya na babayaran niya ng mas malaki si Broad kung magsasama ito ng ilang mahuhusay na adventurer para sa misyon. Sumagot si Bro na mayroon na siyang ilang tao na naiisip. Pagkatapos nito ay ibinigay ng lalaking nakahod ang isang mapa ng lugar, dito nabunyag na hindi talaga kailanman na-explore ni Bro ang dungeon nang siya lang mag-isa at sinusunod lang niya ang mga direksyon sa mapang ibinigay sa kanya, kahit ganoon ay wala siyang sinabi sa iba tungkol sa katotohanan na iyon. Sa halip ay nagpatuloy lang siya sa paglalakad pahakbang habang iginigiit sa lahat na dapat silang mag-ingat mula ngayon. Nagpatuloy ang grupo sa pagpasok ng mas malalim sa dungeon pero makalipas ang ilang sandali, sina Cryle at Samantha ay nagsimulang makaramdam ng kakaibang init at hindi komportable. Hindi nagtagal isang bigla ang hagupit ng singaw ang sumabog mula sa ilang butas sa mga pader na bato sa paligid nila. Walang ideya ang grupo kung ano ang nangyayari o kung bakit biglang tumaas ang temperatura kaya't agad silang tumingin kay Broad. Ngunit inamin ni Broad na wala rin siyang alam sa nangyayari at nang marinig iyon ay lalo pang nagalit si Reginald. Hinawakan niya si Broad sa damit at pinilit itong ipaliwanag ang lahat kaagad pero bago pa makasagot si Broad, biglang sumulpat mula sa lupa ang isang napakalaking uod na ikinagulat ng buong grupo. Mabilis na kumilos si Cryle at agad na humaharang kaya't nagawa niyang pigilan ang atake bago pa may masaktan. Matapos nalalampasan ang agarang panganib ay ipinagpatuloy ni Reginald ang pagharap kay Bro at hiniling na sabihin na nito ang totoo. Sumuko si Bro at inamin ang lahat. Inamin niya na ang kliyente ay nagbigay lang ng ilang detalye tungkol sa dungeon at isang mapa. Ipinaliwanag niya na ang alam niya lang noon ay tungkol sa mga nilalang at wala siyang kaalaman tungkol sa ibang mga bitag. Kung ito man ay ang pagsabog ng singaw o ang higanteng uod at nang marinig ito, agad na sinabi ng iba na ibig sabihin ay nakatagpo sila ng isang mana beast na hindi naman dapat nila harapin mula pa sa simula. Karamihan sa grupo ay nag-iisip na bigla lang lumitaw ang mana beast. Ngunit si Arthur ay agad nang nakaramdam na ang mga mana beast na iyon ay matagal nang naroon at naloko lang si Bro mula pa sa simula. Ang tunay na tanong sa isip ni Arthur ay kung bakit may tao na manloloko sa kanila sa ganitong paraan. Pagkatapos ay lihim na kinausap ni Oliver si Samantha at mahina niyang iginiit na sundin siya. Sinabi niya na malinaw na nagsisinungaling si Broad at ito na ang perpektong pagkakataon para kunin ang kayamanan habang abala ang lahat. Agad siyang tumakbo kasama si Samantha sa kanyang tabi at mabilis na binalaan sila ni Arthur at ng iba na malamang ay magkakaroon ulit ng pagsabog, kaya kailangan nilang bumalik at manatili kasama ng grupo subalit tumanggi si Oliver at ipinaliwanag na hindi siya mamamatay dahil sa kanilang mga kasinungalingan. Agad na sumugod si Arthur at nagawa niyang hilahin pabalik si Samantha papunta sa iba, habang si Lucas naman ay gumawa ng isang harang para protektahan silang lahat mula sa paparating na pagsabog. May kaunting oras pa bago magsimula ang susunod na pagsabog, kaya sumigaw si Arthur kay Oliver at binanggit na pumasok na siya sa loob ng harang bago pa mahuli ang lahat kaso matigas ang ulo ni Oliver at tumangging makinig, dahil dito ay tuluyan siyang nasunog ng buhay dahil sa matinding init ng pagsabog. Pagkatapos ay humuhupa ang pagsabog at lumabas si Arthur mula sa harang at lumapit sa katawan ni Oliver. Kahit na naiinis siya sa pagkamatay nito ay kinuha pa rin ng ating bida ang Magic Stone ni Oliver at ibinigay ito kay Samantha, pagkatapos ay muling lumitaw ang parehong higanteng uod kanina. Agad na nagbitaw ang grupo ng lahat ng atake na kaya nila, ibinuhos ang buong lakas nila at sinubukan ang iba't ibang paraan na maisip nila ngunit kahit anong gawin nila, tumatanggi pa ring bumagsak ang nilalang. Makalipas ang ilang sandali ay umatras ang uod pabalik sa kanyang butas. Na ikinagalit ni Reginald dahil muli na naman itong nakatakas ngunit iniisip ni Bro na mabuti rin iyon,
dahil may pagkakataon pa silang tumakas habang kaya pa nila. Pero napansin ni Arthur ang isang mahalagang bagay, hindi kailanman sinubukan ng higanteng uod na patayin sila at pinapahabol lang nito ang oras hanggang sa susunod na pagsabog ng singaw. Nagsimulang maghanda ang susunod na pagsabog at agad na sumigaw ang lahat kay Lucas na gumawa ulit ng harang, ngunit tuluyang nanigas si Lucas sa takot at hindi makagalaw at kahit nagsimula na ang pagsabog, hindi pa rin siya nakariyak. Agad na kumilos si Arthur para protektahan siya at dahil sa mabilis na aksyon ni Arthur, nagawang makaligtas ng iba ng ligtas at lahat ay nakaligtas sa sakuna maliban kay Broad, na nawalan ng isang braso habang sinusubukan na protektahan si Samantha. Hindi nagtagal ay tinulungan ni Samantha si Broad na balutin ang sugat kung saan nawala ang kanyang braso, ginagawa ang lahat para mapigil ang pagdurugo at mapanatili siyang matatag habang bumabawi siya ng lakas at habang nangyayari iyon, lumapit si Cryle kay Arthur at binigyan siya ng isang espesyal na sandwich na gawa sa sarili nitong recipe. Kumain si Arthur at sinabi na masarap ito na ikinatuwa ni Cryle, pero agad ding napunta ang atensyon sa tensyon sa pagitan nina Lucas at Broad at galit na sinisi ni Lucas si Bro sa lahat ng nangyari, ipinahayag na ang buong gulo ay dahil sa kanyang kakulangan at kasinungalingan. Sumagot naman si Bro at sinisi rin si Lucas at iginiit niya na kung hindi sana nanigas sa takot si Lucas noong kailangan nila ang harang, hindi sana mawawala ang kanyang braso ngayon at mabilis na uminit ang pagtatalo, pero pumagit na si Arthur at binanggit na walang saysay ang magsisihan sa isa't isa ngayon. Pagkatapos ay hinarap niya si Broad at mahinahon na tinanong kung gusto ba niyang umatras na ang grupo o ipagpatuloy ang misyon. Ibinaba ni Bro ang kanyang ulo at humingi ng paumanhin sa paglalagay sa lahat sa panganib dahil sa pagsinungaling tungkol sa pag-explore ng dungeon dati. Pero hiniling pa rin niya sa kanila na ipagpatuloy ang misyon kasama siya, dahil ayaw niyang masayang lang ang sakripisyong ginawa niya at agad namang tumutol si Yasmin at ipinaliwanag na dapat na silang bumalik na agad, ngunit napagtanto ng iba na maaaring hindi rin mas madali o mas ligtas ang pag-urong palabas ng dungeon kaysa sa pagpapatuloy. Dahil dito ay nagpa siya ang lahat na magpatuloy at ngayong pumayag na ang lahat, iminungkahi ni Bro na si Arthur na ang maging leader ng grupo at ipinaliwanag niya na si Arthur ang nagpakita ng pinaka-chill na paghusga at pinaka-epektibong mga desisyon sa bawat problemang kanilang hinarap. Sumang-ayon ang buong grupo sa desisyong iyon at bilang resulta, si Arthur ang napiling bagong kapitan ng grupo at hindi nagtagal matapos nilang magpatuloy papasok ng mas malalim sa dungeon. Narating nila ang isang malaking pintuang yelo at pagbukas nila nito ay natuklasan nila ang isang nagyayelong silid na puno ng berdeng halaman, na ikinagulat nila.